Huwag kang gagawa para sa iyo ng larawang inanyuan o ng kawangis man na nasa taas ng langit sa ibaba ng lupa. Kawangis ng tao to. Sabi diyan, huwag kang gagawa para sa iyo ng larawang inanyuan o ng kawangis man ng anumang anyong nasa taas sa langit, nasa ibaba sa lupa, o nasa ilalim ng tubig. Itong sulat na ito po ay sinasabi ng iba, bakit kapag ang mga preacher, ang mga pastor, bakit parang palaging meron pinapatamaan? Ang sulat po na ito ay hindi po para ngayon. Naisulat ito halos 1,000 BC pa. Dito, sa time pass. Dahil nasa last days po tayo ngayon. Halos 1,000 BC, before Christ. Dumating ang ating Panginoon Jesu Cristo around 33 AD. Hanggang 2019, nag-i-exist po ang ating Panginoon Jesu Cristo. Dito pa lang naisulat na. Wala pa yung tinatawag ng mga sekta. Kaya kung sinasabi nila, bakit tinitira na may tumitira sa mga sumasamba sa mga retiro? Hindi po mga pastor, mga preacher ang tumitira doon sa tinatawag na sumasaway sa kanila. Kundi, ang sumasaway sa kanila, Diyos na makapangyarihan sa lahat. Naging instrumento lang yung mga tagapagturo sa kapanahunan. At hindi para to. Ngayon dito sa atin, sa tinatawag na last days. Para ito doon sa kapatid ni Moises na ang sabi ni Aaron, napakatagal ni Moises doon sa bundok ng Sinai. Gumawa tayo ng Diyos na mangunguna sa atin. Kaya gumawa sila, kinuha nila yung hikaw, mga kwintas, yung gold. Ginawa nilang buya na baka. At yun yung sinamba nila. Kaya nabuo yung utos nang sabi, huwag kayong sumamba sa Diyos-Diyosan. Dahil sa Genesis naman, wala namang utos eh. Ang utos noon ay magpakarami. Yun yung utos ng una. Hanggang naglaon, nagkaroon ng kasalanan at ang unang kasalanan na nakatala sa Banal na Kasulatan ay yung pagpatay kay Abel. So itong sulat na ito, hindi para sa ito ngayon. Noon pa lang na isulat na ito. Ngayon, sa panahon natin ngayon, nagkataon na merong mga taong sumasamba sa tinatawag na replika. So, sino ang pwede ba natin hindi sundin dito? Nasabi dito, huwag mong yuyukuran sila o paglilikuran sapagkat akong Panginoon mong Diyos ay Diyos na mapanibuguin o siloso. Dahil nga, ako ang lumalang sa'yo tapos iba ka sasamba. Na aking dinadalaw ang katampalasanan ng mga magulang sa anak hanggang sa ikatlo at ikaapat na lahing lahi. Sinamantala ko po yung pagkakataon na talakayin ito dahil kahit si Apostol Pablo, nung siya po ay nangangaral, napunta siya sa isang tinatawag na lugar na sumasamba sa Diyos-Diyosan. Nasa Acts chapter 17 po yun. Sabi niya, para kung may reference tayo, pasahin ko. Acts chapter 17. Papasok po tayo mamaya sa atin pong ginawang paksa. Pinasadahan ko lang po ito dahil may kinalaman po ito sa tinatawag na pag-aayuno. Ang sabi sa ni Apostol Pablo, sapagkat sa aking pagdaraan o sa kanyang paglalakad, naglalakad siya. At sa mamasid ng mga bagay na inyong sinasamba, nakasumpong din naman ako ng isang dambana na may sulat na ganito, sa isang Diyos na hindi kilala. Dahil maraming mga Diyos-Diyosan silang ginawa. So, dumaan si Apostol Pablo doon, hindi na siya nagpaligoy-ligoy pa. Sinabi niya na kung ano yung dapat niya sabihin na hindi karapat-dapat sumamba ang tao sa tinatawag ng Diyos. Bakit natin sinamantala ngayon? Dahil alam niyo po,
ang buhay ng tao napakabilis. Hindi natin malaman kung kailan tayo mabubuhay. Hindi mo alam kung bukas mabubuhay ka. Hindi mo alam kung sa sunod na linggo mabubuhay tayo. Hindi mo alam kung sa sunod na buwan mabubuhay tayo o sa mga susunod na taon. Hanggat may pagkakataon, gawin natin. Ito yun. Baka ito yun. At hindi aksidente na nandito ka ngayon. May dahilan kung bakit dinala ang mga paa mo sa lugar na ito. Dahil, gaya nga ng sinabi ko po kanina, ang sabi ng banal na kasulatan, hindi lahat ng tumatawag sa Panginoon ay maliligtas. Yun lamang yung sumusunod sa kagustuhan ng aking Ama. Ano po? Dako po tayo doon sa aking pong inihandang paksa sa umaga pong ito. Dahil kahit si Moises po ay nung umakyat doon sa bundok ng Sinai, ay nag-fasting po siya. At ang paksa po na ito ay request ng ating pong isang kapatid. Ano po? Yan po yung ating tatalakayin sa umaga po ito. Dahil hindi ko po alam kung magsisermon si Brother Dan. So, ako po ang kukuha ng oras ng sermon. So, next lang po ito, mga 2 oras na. 45 minutes po. So, fasting. Ano-ano, bakit kailangan ba ng fasting? Dapat bang gawin ng bawat Kristiyano yung tinatawag na fasting o yung pag-aayuno? So, pasok po tayo. Ang pag-aayuno ay isa sa pinakamatandang espiritual na gawain o kasaysayan ng Biblia. Hindi ito nagsimula bilang isang tradisyon ng relihiyon, kundi bilang isang paraan ng pagpapakumbaba ng sarili sa harap ng Diyos. So, sabi dito, ano ang pag-aayuno? Sa Biblia, ang pag-aayuno ay kusang pag-iwas sa pagkain o minsan, pati sa pag-inom ng maikling panahon. So, yung pag-inom po dito ay hindi po alak ito ha. Dahil baka mo misinterpret mo ng ilan na baka alak yung ibig sabihin dito. Eh, brother, may nakalagay naman sa Biblia na hindi uminom ng alak. Linawin natin para hindi po maguluhan. Ang sabi dito sa 1 Timothy chapter 5, verse 23. Huwag kang iinom ng tubig lamang, kundi gumamit ka ng kaunting alak. Ang sabi dito, kaunti. Kaunting alak. Hindi isang case. Kasi kung isang case yan, malalasing ka nga dyan. So, maliwanag na nakalagay sa banal na kasulatan na pwede uminom ng alak. Pero, hindi madami. Ang nakalagay po dito, kunti. Ang sabi, huwag kang iinom ng tubig lamang, kundi gumamit ka ng kaunting alak dahil sa iyong sikmura at sa iyong madalas na pagkakasakit. So, ginagamit pala yung tinatawag na alak sa sikmura. Dahil siguro sa panahon nila, malamig dahil may yelo po eh. Sa panahon na to nila Apostol Pablo. Yun. Ang sabi dito, sa pangalawang paragraph na po tayo, ang salitang fast ay, sa lumang tipan, ay mula sa Hebreong tiyum, na ang ibig sabihin ay mag-aayuno o umiwas sa pagkain. So dahil gaya ng binanggit ko kanina, ang Old Testament po ay nasulat sa Hebrew word. Kaya tayo bumabalik sa original na pagkakasulat. So bakit natin iniisa-isa ito? Dahil utos din ng Diyos na mga turuan at mga karalan. Baka pumunta ka tayo na bakit iniisa-isa yung mga salita? Utos ng ating Panginoon Kristo na utay-utayin at himay-himayin yung mga salita. Na ang ibig sabihin ay mag-aayuno o umiwas sa pagkain. Sa Bagong Tipan, ang salitang Griego ay nestia, mula sa hindi, steo, kumain. Kaya literal na kahulugan ng nestia ay hindi pagkain o pag-iwas sa pagkain.